Matagal na napapabalita pero mukhang matutuloy na itong trade ng San Miguel Beer at ng Northport Batang Pier. Alam natin na matagal na yung gustong makuha nitong line-up ng San Miguel Beer, itong mga players ng Northport at mukhang mangyayari na at i-anunsyo yung trade nila. Sa mga players ngayon ng Northport na mukhang kukunin ng San Miguel, ang pinakamatunog ang pangalan pa rin si William Navarro. Dahil sa ngayon mukhang pinag-iinteresan din daw nitong Magnolia itong si Arvin Tolentino, so hindi pa nasisiguro kung makukuha nga yan nitong San Miguel, pero mukhang itong si Navarro, actually matagal nang napapabalita na nakareserba na raw yan dito sa SMB. So yan na lang ang inaabangan ngayon kung sino magiging kapalit. Posible na si Jeronteng o Motautua, pero malamang daw ay matutuloy na to. At kung sakali nga na matuloy na yung paglipat ni William Navarro dito sa San Miguel, wala namang magugulat dyan. Matagal na itong nire-report. So, ibig sabihin, hindi na nakagugulat kung mangyari nga na mapunta siya dito sa SMB. Ang iniintay na lamang ng karamihan ngayon ay kung kailan i-anunsyo ito dahil naglalaro pa dito sa semifinals itong Northport Batang Pier. So, siguro pagkatapos ng conference, tsaka i-anunsyo yan. Pero ang masasabi natin ditong sigurado ay ang paglipat ni Navarro dito sa San Miguel. At kung sakasakali nga na ito'y matuloy, asahan natin na baka yung iba pang mga players ng Northport ay dyan na rin mapunta. Alam natin na halos sabay gagalaw itong Magnolia at SMB. Pero nakadepende rin kasi yan dahil itong Northport nasa semis pa, so hindi makagalaw ngayon dahil yung mga gusto nilang players ay naglalaro pa. Dito sa Terra Firma, Phoenix, NLEX, Blackwater, pwede sila makipag-trade dyan. So nagiintay na lamang itong San Miguel. Malaking bagay si William Navarro kung yan ang makuha ng Beermen dahil alam naman natin na iniintay talaga ng SMB yung mga players na pwede na lang makuha para maging mas bata at mas malakas yung lineup. Itong Phoenix Fuel Masters ay mukhang desperado na talaga dito na magpalakas ng lineup nila at makabawi na performance, kaya yan ang dahilan at willing daw sila na makipag-trade na dito sa Barangay Ginebra. At kung sakasakali na makipag-trade sila dito sa Ginebra, mukhang 3 teams ang masasama dito. Kabilang na itong sabihin nating at Terra Firma Jeep, baka mapunta rin dyan sa trade na yan. Ang initial na usapan mukhang mapupunta dito sa Barangay Ginebra ay itong si Jason Perkins at baka si Tyler Tio masama din dyan, although posible na sa Magnolia mapunta si Tio at si Perkins na lamang dito sa Ginebra. Ang makukuha naman nitong lineup ng Phoenix Fuel Masters ay itong si Louis Sanggalang mula sa Terra Firma Jeep at ang Terra Firma Jeep naman si Ben Adamos. So ang magiging palitan dyan, Jason Perkins to Ginebra, Ben Adamos dito sa Phoenix at si Louis Sanggalang naman, or rather Jason Perkins to Ginebra, Louis Sanggalang to Phoenix at itong si Ben Adamos naman sa Terra Firma. So magpapalitan sila ng mga big men at mga power forward. Kung ganitong trade ang mangyayari, ang malinaw dito mananalo dyan Ginebra. Dahil kahit na veterano to si Perkins, pwede pa yung makatulong dito sa Ginebra. Pagdating dito sa pagdagdag ng additional na front court power, pwede siya na maging backup ni Troy Rosario o kaya Jamie Malonzo. At ito'y magaganap pagkatapos nitong semifinals. Siyempre, hindi magte-trade si Team Cone habang ongoing yung laban nila kontra dito sa Northport. Pero after nyan, pwede na makuha nila si Perkins. Ngayon, kung maghihingi ng additional na mga players o draft picks ang Phoenix, baka hindi lang si Perkins ang kunin ng Ginebra. Baka maghingi rin sila ng isa pang first round draft pick. Depende sa usapan. Pero sa ngayon, yan muna raw na pagkasunduan ng tatlo. Ito nga bang Converge Fiber Excel sa interesado na makuha ang serbisyo nitong si Robert Bodic? Sa ngayon kasi, alam natin na itong Converge ay naghahanap ng isa pang scoring guard. Kaya nga ito si Mikey Williams ay pinag-iinteresan daw. Pero hanggang sa ngayon, wala pang nangyayari dito sa negosasyon ng TNT para makuha itong si Mikey Williams at ng Converge. At dahil nandito sa semis itong TNT, hindi pa pwedeng mag-trade yan dahil syempre nakafocus sila dito sa laban kontra ROS. Pero itong kay Robert Bolick, pwede na yung makuha ng Converge dahil eliminated na NLEX. At kahit walang sinasabi si Bolick, alam natin na hindi yan masaya dito sa nangyari sa NLEX Road Warriors na maaga na eliminate dahil of course, alam natin competitor ito si Bolick at gusto niya yung makaabot sa playoffs at yan ang nagawa ng Converge. So isipin nyo na lang kung itong si Robert Bolick ay mapunta dito sa Converge Fiber Xers, abay biglang lalakas yan. Isipin mo yung backcourt mo, kung meron kang Stockton, meron kang Bolick, Jordan Heading.
Ang lakas na tandem niyan kaya hindi na nakapagtataka kung sakasakali nga na matuloy ito at makuha nila yan. Kung sakasakali na si Robert Bolick ang pag-interesan ng Converge, syempre mataas ang asking price dyan na hihilingin ng NLEX at ng MVP Group. Hindi pwedeng basta-basta. Baka ang hilingin nila ito si Shawnee Winston o kaya naman ay isang mataas na draft pick o big man. Depende yan sa magiging usapan, pero kung gusto ng Converge na makuha si Robert Bolick, medyo mabigat yan syempre at alam ng Converge yan. So dito natin naabangan kung matutuloy nga yung paglipat ni Robert Bolick dito sa Converge FiberXers. Kung sakasakali na si Robert Bolick ay mag-request na lumipat dito sa Converge, abay malaking balita yan para dito sa independent teams dahil yan talaga magiging pweba na kaya nilang sumabay dito sa mga top teams sa PBA. Ngayon, kinakailangan lang talaga na magkaroon sila ng agreement kung sino ipapalit ng Converge para kay Bolick. Ngayon, ayon dito sa mga balita lumabas at dito sa post ni Snow Badwa, hindi niya pinangalanan pero base doon sa mga nagko-comment, mukhang interesado raw itong Magnolia Chicken Templados na makuha itong si Felix Lemeti o di kaya naman itong si Tyler Tio. Mukhang talagang determinado na ang Magnolia na gumawa ng major move para ma-revamp yung kanilang lineup dahil sa totoo lang nga tumatanda na rin ito at mukhang kinakailangan na ng pagbabago. Kaya mukhang itong si Felix Lemeti at itong si Tyler Tio daw ang pinag-iinteresan nila. Depende na lamang yan syempre sa magiging takbo ng negosasyon dahil alam natin maraming kinoconsider ditong factors. Pero mukhang isa yan doon sa pinag-aaralan daw ngayon ng Magnolia. Alam natin of course na kung si Felix Lemeti nga yung interesado ang Magnolia, hindi mo na nila makukuha yan dahil naglalaro sa semis itong Rain or Shine Elasto Painters. Pero kung ito si Tyler Tio, abay, pwede na yan dahil eliminated na Phoenix. Kaya baka mauna makuha ng Magnolia itong si Tyler Tio. Kung sakasakali na matuloy nga itong trade, upgrade yan sa Magnolia dahil matanda na yung backcourt nila. Kaya abangan na lang natin itong magiging pagbabago dito sa Magnolia Chicken Templados. Lalo na kung makuha nga nila itong si Tyler Tio at si Felix Lemeti. Pero syempre, kinakailangan natin konsidera na independent teams itong Rain or Shine at itong Phoenix Fuel Masters. So hindi po pwede yung mga lopsided trades na ginagawa ng SMC kapag ang kausap nila ay Terra Firma at Northport Batang Pier. Kaya yan ngayon ang major development dito sa Magnolia Chicken Templados. Marami pa silang kinukonsidera pero mukhang ito yung pinakauna do sa pinag-aaralan nila. At sa tingin ko okay naman kung makuha nila yan. Sasabihin ng iba, baka sobra na naman sa guards itong Magnolia. Pero sa totoo lang naman, medyo matanda na yung backcourt nila kaya okay na kung magkaroon sila ng panibagong mga players na magagamit ngayon. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Dexter Domer, Enju, si Michael D, Alicia Garcia, pati na rin si Jonel Alagon, Anthony Alon, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, si Dalmacio de Guzman, at binabati din natin ang iba pa nating mga regular na mga taga-subaybay katulad ni Edwin Carmona Jr. at ni Reneo Salangsang.